Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Init na ba kayo? Mataas pa ang enerhiya natin. Inibati din natin siyempre yung mga nakatayo sa likod. Yung mga sumisigaw dyan. Hanggang dun sa mga nakatayo sa upper box. Magandang umaga po sa inyo. Nakasilip po yung iban ko, medyo mainit po, ano? Hindi naman tayo, ha? Okay lang po. Talaga naman. Hoy, wag ka doon! Parinig ko yung sinigaw niya ate. Pero totoo po yung sinasabi ni ate. Libre daw yung PCGH, kaya okay lang. Huwag ganun, huwag ganun. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap. At totoo nga, mainit ang pagtanggap sa giting ng Pasig. Nakakatuwa po dahil, maraming salamat. Ang daming malakas mambola dito, no? Naalala niyo pa po nung 2019 nung nag-iikot po kami dito. Kasama po kayo ngayon. At hanggang ngayon. Pero noong 2019, kung maalala po ninyo, medyo iba yung takbo ng pangampanya namin. Tama si ate, marami pong natatakot pa ng mga panahon ngayon. At yan yung isa sa dahilan, sa totoo, yan yung isa sa matinding dahilan kung bakit ako napatakbo noong 2019. Kasi narinig natin ng tinig ng Pasigenyo na ayaw na natin dun sa sistema, ayaw na natin sa kultura ng takutan at palakasan. Nabanggit na lang din ni ate yung sa ospital natin. Kung maalala po ninyo, noong 2019, usong-uso po yung blue card, yellow card. Alala niyo po, pag may blue card ka, ay maganda kang servisyo na pwedeng libre. Pag wala nun, magbabayad ka. 2019, nung nanalo na po tayo, isa sa una kong ginawa, tinanggal ko yung card na yan. At sa totoo, nung una po, may mga nagalit sa akin, ba't ko daw tinanggal yung card? Pero nakita naman po natin ngayon kung ano ba yung plano natin. Ayaw natin ng card dahil hindi po dapat kung sino lang yung membro, yun po yung mas magandang benepisyo. Kung gusto natin, kung anong kaya gawin ng pamahalaan, kung anong kayang ibigay na servisyo, hindi na kailangan ng membership, hindi na kailangan ng card. Basta residente ng Pasig, okay na yun. Kung kaya ipasok sa no balance billing, residente ng Pasig, matik na yun ngayon, hindi na po kailangan ng card. Pero huwag niyo munang subukan. At siguro nakita niyo naman po, patuloy yung upgrading natin ng ating PCGH. Nung nakaraang isang linggo ay inaugurate po natin ang isang cardiac catheterization lab. Diyan po ginagawa yung mga angiogram, angioplasty. Bagong-bago po yan. Nagte-training pa yung mga staff natin doon, ano? Pero yung pasilidad nandun na po, handang-handa na po. At sa totoo, yung laboratorio, yung equipment ng lab na ginamit po natin doon, first, na ganung modelo po yan sa buong Pilipinas. Sa labas ng Japan, sa buong Asia, first po yun. Dito po sa Pasig, sa PCGH po natin. Yung kabilang ospital naman, dahil alam mo yung nagiging problema po natin sa ospital, yung volume, yung dami ng tao. Hindi rin talaga maiwasan, alam niyo naman po, halos nasa boundary po tayo ng lalawigan ng Rizal. Hindi naman natin pwede itaboy yung mga pasyente pag hindi taga-Pasig. Hindi nila nakukuha yung benepisyo na nakukuha ng taga-Pasig, pero pag sa ospital, bawal ka kasing tumanggi. Bawal itaboy yung pasyente. Emergency, kalusugan po yan. Kaya talagang lalo na yung emergency room at ICU, hindi maiwasan na pupuno po talaga. So ano pong ginawa natin ngayon?
may isa pang ospital ng Pasig na noon ay specialty hospital o children's hospital. Problema kasi, child's hope. Opo. Ang problema po, pagka specialty hospital, nagiging referral siya para sa mga kaso ng PEDSA o para sa mga bata nga po, nagiging referral siya para sa buong Eastern Metro Manila. So, ibig sabihin, yung mga pasyente, ang target, hindi lang po Pasigueño, kundi lahat ng mga PEDSA cases sa Eastern Metro Manila. Nung pinag-aralan ko po yan, sabi ko sayang ang resources ng Pasig, dapat unahin natin yung mga taga-Pasig. Ano pong ginawa natin? Sa tulong ng ating sangguniang panlungsod, kinonvert po natin ang ospital at sa kasalukuyan po ay sumasailalim siya sa isang major renovation na worth 300 million pesos. Ina-upgrade po natin siya para ma-expand yung mga serbisyo, pati yung mga adult patient at hindi na po siya specialty hospital. Hindi na po siya referral ng Eastern Metro Manila. Kundi po magiging general hospital siya para sa mga Pasigueño. So kahit bata, pwede pa rin po, siyempre, adult, pwede pa rin. At ang maganda po rito, nasa gitnang-gitna siya ng Pasig. Ibig sabihin, mahigit 90% ng mga pasyente dyan ay talagang taga-Pasig. Ibig sabihin, yung mga resources natin, na ilalaan natin, mas papunta sa tulong para sa mga Pasigueño. Kaya makakatulong din yun sa PCGH kahit paano mababawasan ng konti yung pasyente sa PCGH. Kasi sa Child's Hope Hope Medical Center na po ngayon ay na-expand. Pati yung emergency room, pinalakihan po natin ng konti. So, yan po ang mga ginagawa natin. Pero ang pinaka-importante po dito ay yung sistema ay naayos din po natin. Yung procurement, yung pagbili, yung public bidding, totoo, hindi yung kung sino lang pinili ng mayor. Walang kickback, ibig sabihin yung buong pondo natin napupunta lang talaga sa proyekto. Bilyon-bilyon ang natitipid natin dito. Yung sistema para makakuha ng pribilehiyo, ng benepisyo, ng serbisyo, muli po, wala ng card. Siguro yung paboritong simbolo po natin nito, yung pagbabagong pinakilala natin, wala na pong iba, kundi yung pamaskong handog po natin. Ako, di ba, yan po paborito ng maraming Pasigueño. Yun lang. Pero simbolo lang po yun. Yan ang ginagawa natin sa lahat, na pantay-pantay ang tingin sa atin ngayon ng ating pamahalaan sa lungsod ng Pasig. Pantay-pantay, hindi po yung pag nakatikit ka o malapit ka sa kusina, mas maganda yung matatanggap. Basta taga-Pasig ka. Basta taga-Pasig, basta ikaw ay Pasigueño. Pantay-pantay po ang tingin sa atin ng ating pamahalaan. Binibigay ko anong kayang ibigay. At pag tinignan po natin sa lahat ng sektor, sa lahat ng programa, mula sa senior citizens hanggang sa persons with disabilities, medical assistance, at lahat ng iba pang sektor at programa ng pamahalaan, makikita po ninyo, kung updated po kayo, makikita po ninyo paganda ng paganda ang mga programa natin sa ating lungsod. Pero kaya po nangyari yan, kaya po natin nagagawa yan, yung scholarship. Ayun, may Pag-asa Scholarship Program na po tayo. Mahigit doble na yung laki ng scholarship program natin. Sa 25,000 na yung scholar na. Kaya po natin ngayon, sa senior citizen natin, nag-expand pa tayo ulit ngayon ng local senior pension para mas marami pang matulungan. Sunod naman na magkakaroon ng social pension ay yung mga kasama po natin na bedridden. Diba, meron na po yan. Councilor Angelo po talagang nagsulong din yan. Kaya po natin nagagawa yan ngayon dahil tumataas ang pondo natin, babawasan ng korupsyon, pati yung mga presyo ng mga kontrata dahil walang kickback, tinataguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno o mabuting pamamahala sa ating lungsod na pagtatagumpayan na po natin. At nagbubunga na ang mga tagumpay natin. Hindi ko na isa-isahin ang mga programa natin kasi marami naman sa mga programa natin. Alam niyo naman po. Manatili po tayong updated sa mga para hindi rin tayo mabiktima ng mga faking balita o fake news na nagkalat po ngayon. May pa talagang minsan may konting gagawa ng kwento. Diba? So, minsan talagang nakikita nyo naman po, hindi ko na kailangan siguro i-detalye. Minsan, saka ito, totoo lang po, sa katotohanan lang po tayo. Minsan, alam ko na alam yung mga nagsasalitang fake news na yan. Alam ko na alam nila yung katotohanan.
Halimbawa, kagabi, nasa Barangay Rosario po kami, sa Mamerto, malapit sa sports complex po natin. Yung pinapatayo yung Natingal Sports Complex. Alam ko na alam nila yung buong kwento niyan. Yung buong kwento niyan, may kaso po yan. Nasa Court of Appeals na po. Alam po nila na walang clearance ng COA para ipagpatuloy yung proyekto kasi may matinding problema po. Pero, pag nagsasalita po yung iba, gumagawa sila ng kwento na hindi ko tinuloy kasi project ng previous admin. Pero makikita niyo naman po, lahat ng previous na proyekto, tinuloy po natin. Pinaganda pa nga natin ang mga proyekto na naabutan natin noong 2019. Pero ang punto lang po natin ay marami talagang handang magsinungaling, handang gumawa ng kwento. Bubulahin tayo, ipapangako sa atin at ang langit at lupa. Ang tanong, bakit kaya? Ano bang meron? Ba't ba sila galit na galit dun sa mga magagandang pagbabago na ginagawa sa lungsod ng Pasig? Simple lang naman siguro eh. Maaaring mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Wala na po akong maisip na ibang dahilan. Kasi wala naman sa kanilang bago, sa totoo lang. Kung hindi politika, sila yung kontratista noon. Talagang ganun pa gusto ibalik sa lumang kalakaran. Wala nang ibang eksplikasyon doon. Kaso tayo po sa Pasig, sa experience, sa karanasan ko po sa lungsod ng Pasig at sa mga Pasigenyo. Mga Pasigenyo, talagang nag-iisip at mapanuri. Totoo po yan. Sa 30 barangay na iniikot ko, matatalino, nag-iisip, mapanuri ang mga Pasigenyo. Hindi madaling paikot-ikutin ng Pasigenyo pag walang produkto, pagka pambobola lang, alam na alam yan ng mga taga-Pasig. Hindi tayo papayag na i-atras po tayo. Kailangan pasulong po tayo sa lungsod ng Pasig. Dire-diretso lang po tayo. Ako po nagpapasalamat sa inyo dahil noong 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Hindi lang sa congressman. Kasi sa congressman, walang problema. Alam na alam po natin kung paano magtrabaho si Congressman Roman Romulo. Ayos po talaga. Kita niyo po yan. Pero noong 2022, binigyan niyo rin ako ng mga, hindi lang kakampi, kundi kasangga. May mga iba tayong gustong gawin na nahihirapan tayo noong unang termino. Abutan pa tayo ng pandemya. Pero mula nung nakasama na rin natin si Vice Mayor at ang mayorya po natin sa konseho, mas gumaan kahit pa paano ang trabaho. Mas marami pa tayong nagawa. Pwede nating ipagmalaki sa Pasig, hindi lang ang mayor, hindi lang ang congressman, hindi ngayon, pati ang ating vice mayor na si Dodot Jaworski at ang ating konseho. Yung mga kasama natin sa giting ng Pasig, mga districto, first term po. Kanina si Councilor Angelo, nabanggit ko yung sinusulong po niya na social pension para sa mga bedridden. Siya rin po yung tumulong sa atin para maipatupad yung nasyonal na batas galing sa pondo ng LGU para sa solo parents po natin. Isa tayo sa una na nagpatupad yan. Si Councilor Maro, kung maalala niyo po, siguro ng mga nakaraang taon, ang budget po ng barangay, hindi natin alam. Diba, hindi natin nakikita. Pero sa tulong ni Councilor Maro Martires, naka-Facebook live pa nga pag nagba-budget hearing ng mga barangay. Yung sa barangay San Miguel, okay ba yung budget doon? Ayos na. Ay, yung kapitan ng San Miguel, magaling ba yun? Ayos na yun? Alam niyo, madalas tinatanong po ako, diba, nung una po akong nakabisita po sa inyo dito, tinanong niyo po ako kung sino kamukha ko, si Bossing o si Connie. Simple lang po ang sagot ko sa inyo. Hindi po si Bossing, hindi si Connie ang aking kamukha, kundi si Manny Alba. Pag may mga issue naman po tayo sa ilaw, sa kuryente, nasa libo na rin po yung natulungan nito. Yung mga hindi makapitan ng Meralco noon, kaya kailangan mag-jumper o naka-submitter.
Ang tumulong po dyan, ang bumbilya ng konseho, Buboy Agustin. At may mga bago tayong kasama ngayon. Bago mag-apply, habang nag-a-apply sila sa Giting, marami pong nag-apply sa Giting ng Pasig. Pero ang una nating tinitingnan, siyempre tinitingnan din natin kung kwalipikado. Ang tao yan, maayos bang tao yan. Pero ang tinitingnan din po natin ay kung kaisa natin sila ng direksyon at prinsipyo. Ano yung advice kayo? Ang hirap, isipin nyo, nakasahay kayo sa bus, sa airplano, o sa sasakyan. Yung driver, gusto dumiretso. Yung pasahero, gustong kumaliwa. Yung konduktor, gustong kumanan. Magulo po yun. Kailangan, iisa tayo ng direksyon. Kaya pag may nag-a-apply sa Giting ng Pasig, tinatanong natin sa kanila, una, ano ba gusto tumakbo? Ano ba yung intention mo? Kasi kung intention mo ay para kumita, wala kang mapapala dito sa ating City Council. Pero kung ang intention mo ay tumulong para isulong yung magagandang reforma at magagandang serbisyo ng ating pamahalaan, pwede ka sa Giting ng Pasig. Kaya mga bago po nating kasama, kilala niyo ang kanyang nanay, pero ito po, maganda yung programa niyo sa bilang kagawad sa malnutrition. Kailangan magawan natin yan na citywide na. Wala na pong iba kung si Councilor Boy Remuno. Siyempre, kasama din natin si Warren Inocencio. Ay, nako. Ang sarap tumawa ni Warren Inocencio. Tama, mali. Tama. Pogi si Warren Inocencio. Tama o mali? Yan. Ay, nako. At syempre, last but not the least, ito hindi ko inaasar kasi sobrang bait eh. Ang pinakamabait na miyembro ng Giting ng Pasig, Ryan Enriquez. Kasama po sila. Marami na tayong nagawa, pero mas marami pa tayong magagawa sa hingin. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lungsod. God bless! Salamat po. Ayan, maraming salamat po, Mayor Vico Soto.